Please ask relevant questions lang po. Strictly, we will not accept sensitive and personal questions, and let us remain a respectful environment, and only series-related questions will be entertained. Maraming salamat po. And due to the number of press who will be asking, we will limit you guys to just one question lang po per media outlet. Thank you so much for your kind cooperation. Alright, simulan na po natin ngayon. From ABS-CBN, let's hear from Ana Cerezo. Okay, ulitin po natin ang ating mga official hashtags ngayong hapon. Yan ang hashtag Seducing Great Palma, hashtag Studio Viva, hashtag Viva1, at hashtag Vida Favorito. So meron po tayong 5 members of the press na nakapila. At kung may mga magtatanong from our Facebook live stream, you may do so. If we have the time, we will ask our panel. You have the floor, Ms. Anna. Okay, maybe you'd like to sundalin Ms. Anna. For the benefit of everybody, sana marinig ang question. You may use my mic. Anyway, for Direk Luna and Lisa, bakit naging why do you play for ano yung nakita nyo bigla na perfect siya for Sorry. Okay. Take 10. Anyway, for Direk and Teresa, ano yung nakita nyo na ba? Bakit fitting? Ano yung meron kay Robin na parang bagay na bagay siya naging si Great Palma? Hello po. Nasulat ko kasi yung Seducing Great Palma back in 2020. Gusto pa rin yung portrayer sa Wattpad, and yung ginamit kong actor that is Kim Ok in Korean. Tapos, very Korean. Like physically pala, nung sinend sa akin nung Viva Team yung picture ni Robin, I was like, oh, no. Tapos nung I-visited the set, nung attire na siya ng Great Palma talaga, kasalo ko naman Vince na Viva made the right decision casting Robin as Great Palma. Kayo naman, Direk. Ako naman kasi when I direct actors, lagi ako nakatingin sa mata. Kasi sa mata mo nakikita yung emosyon kahit walang dialogue. Unang salang ni Robin, wala, Great Palma siya. Alam kong siya yun. Tama ang desisyon ng Viva. So, magaling kong artista. thank you Direk. Last question na lang for Robin naman. Na-mention ni Ms. Phoebe na ibang Robin ang makikita dito at pushing yourself sa limits mo. How so? Ibang Robin po yung makikita niyo dito kasi malayo po yung character yung last kong ginawa na yun, which is ang masyadong session dito kay Drake Palma. Kasi si Drake Palma, sobrang lalim ng tao kahit hindi siya masyadong nagsasalita talaga. Yeah. Challenge ka naman. Yung challenge for you. Yes po, yung challenge. Kasi sanay po ako na parang maraming lines, gano'n. Pero dito, wala siyang lines. Pero dapat, yung emosyon na pinapakita mo, nagsasalita talaga yung mata mo. Ang hirap po. Pero okay. Thank you guys. Okay, maraming salamat po. Miss Anna. Okay guys, hi mga fans. Gusto yung mag-artista, mata-mata daw. Ang labanan, okay? Matuto kayo kay Robin. Okay, thank you so much. Next, from ito, I'm excited to introduce from Entertainment Web at Grabador. Let's hear it from Mark Grabador. Idol Chris and Robin and Miss Tasha. Okay, una-una congratulations kay Robin Angeles for winning Best TV Actor Award last April. Sa Lord, ay pala pa kayo naman siya. Hindi siya sa Lawrence Mavis Media Excellence Award na ICU. Anyways, para kay Robin, ang karakter ni Drake kasi sa Wattpad, yung nabasa ko matalino pero masungit, kapitin din siya.
question ko. Tingin mo, Robin, alin din sa mga character ni Drake na niyampayan mo malapit sa pagkakao mo? Siguro po, hindi talaga malapit sa pagkatao ni si Drake. Kasi ano siya, parang tahimik siya. Eh ako medyo makulit po. Matalino. Hindi ko po masasabi matalino ako. Tapos, lapitin na babae, hindi din. So medyo malayo po sa pagkatao. Okay, ito yung Oo nga, puro babae nga daw yung nandito eh. Ikaw naman, grabe. Tayo na lang. Are you done na po? Yes. Okay, thank you so much. Next up from Stars Photo, let us hear from Alan Sancon. Hi Ravi, nice to see you again. This time title holder ka na ng isang series, yung Seducing Grey. Tanong ko lang, nung nalaman mong ikaw sa dinami-dami ng mga Viva artists na male actor, ikaw yung napiling maging Drake Palma. Ano yung naging first reaction mo? Nagulat po ako syempre kasi laki na po niya itong binigay nila sa akin. Kaya sobrang pasasalamat po ako sa Viva, kaya Boss Vic, Boss Vernick, sila Derek po at si Miss Arisa. Kasi pinagkatiwala po nila sa akin itong project na to. And dapat po talaga hindi ko yung best ko dito. Yeah. Tapos, as Drake Palma, paano pinaghahandaan yung role mo bilang si Drake? Pag papunta po ako sa set, sinusubukan kong magsumit. Pero hindi ko po kaya. Pero lagi lang po ako tahimik sa set minsan. Pero pag pag kalagitnaan, namumulit na po ako. Sa umaga lang po ako tahimik. Hindi ko po kaya tumahimik doon. Pero yun po. Last na naman dahil ang title nito, Seducing Drake Palma. For the sake of your fans siguro, paano ba maseduce ang isang Robin Angeles? Paano ba ako maseduce? Basta maging mabait lang po sa akin. Siguro. Yun lang talaga. May naman ang sagot. Pero congratulations, Robin. Salamat We're so po. happy for your success. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Now moving on to the Philippine star, we have Charmy Pagulo. Hello, for Direk and Ayasa. So, gaano ka-faithful yung series adaptation, TV adaptation sa Wattpad series? Thank you for the question po. Very faithful po siya dun sa story kasi before pa po mag-start yung production, we had a meeting and tinanong po sa akin ng Viva team ano yung mga gusto kong kailangan na nasa story, ano dapat yung itsura ng mga cast. Lahat po ng question talaga, super daming tanong and pinapabasa po muna nila sa akin yung script if may comment ako, if may kailangan baguhin. As in, hindi lang po nila ako basta tinatanong yung mga opinion ko, talagang ini-implement po nila dun sa script, sa mga gamit nila, everything very hands-on po. So yun, very thankful po ako sa Viva for that. Yeah, talagang nag-coordinate kami with Arisa during the pre-production to ask everything. Ano ba yung mga non-lego, ano ba yung itsura ng artistang na-imagine mo for Drake and other characters. Kasi kilala kasi yung Viva sa paggawa ng mga Wattpad. So marami talagang followers ng Viva. Especially itong si Lucy Drake Palma na one of the OGs. So maraming mag-aabang. So kailangan namin maging faithful talaga para hindi ma-disappoint yung mga readers. Thank you. So, for my second question, Robin, so from Yuri to Drake, how was the transition and paano mo na-pull out yung character from From Yuri po, si Yuri kasi parang palagi siya kay JJ, di ba? Palagi malapit siya kay JJ, palagi nung sa mga last episodes na pinaglalaban na niya si JJ. Dito sa sa Drake, so nag-start kami na parang sinusungitan ko pa si Alice Perez. So, parang naninibago pa po ako, pero mina-workout ko na po. Thank you. Thank you po. Okay, thank you. Now moving on to Cine Hub. We have Mika Geronimo.
Hello, congrats for this adaptation of Seducing Big Palma. So my question goes to Ramin. What excites you from playing this role? Sabi mo kanina medyo challenging siya kasi masungit nga yung role and ikaw hindi ka masungit. So what excites you from that challenge? Sobrang excited po ako kasi sobrang daming bubog ng character nito. Kahit na tahimik lang siya, hindi siya masyadong nagsasalita. Sobrang dami niyang pinagdadaanan deep inside. Kaya ganun siya. Ayan, abangan niyo po kung ano yung mga yan. Thank you. So my next question for Direk po. You said po yung It's in the Eyes, yung how you na si Ramin ang Rick Palma. Pero are there other qualities to Ramin that made you say yes na yes, this is our Rick Palma? Si Robin kasi, una ko to nakasama sa Instant Daddy. Very minor pa yung role doon. Siya yung young MC Mua. Actually, gay pa siya doon. Very believable na gay siya doon. So doon pa lang alam kong committed siya as an actor. And then pag nakakausap ko siya, lagi niya sinasabi sa akin na gusto niya maging mahusay talagang artista. Gusto niyang maabot yung point na yun na actor talaga siya. So by that pa lang yung dedication as an actor, as an artist na tunay. So I think, yun, mahusay siya. Thank you. Last question kay Ms. Arisa. Is there any moment from the story that you're excited to see Ramin in this adaptation? Parang excited naman po ako sa lahat. Kasi pag binabasa ko yung script, nung nalaman ko na lalo yung cast, nai-imagine ko na sila. So, tinatanong ko nga sa Derek kanina, kailangan ko ba makikita yung teaser, ganyan, yung trailer. Kasi, yun nga po, nung nanood ako nung shooting, nakita ko na si Robin as Drake. Sabi ko, ano kaya yung itsura nito kapag nasa trailer na? So, yun, excited po talaga ako. Thank you po and congrats again. Alright, great questions. Maraming salamat po. Next up, let us hear from the Philippine star. We have Dolly Ann Carvajal. Hello. For Robin, parang yung tanong kanina ni Alan, the reverse naman. How will you handle it if merong babae masyadong forward at siniseduce? Kikilalanin ko muna po siya. Bago ko po, Bago pumigay. hindi, bago po ako mag-commit or ano, mas kikilalanin ko muna po kung paano siya makisama sa akin at sa ibang tao. Ayan. So, okay sa yun, even if the girl is, makes a first move at medyo forward. Or mas type mo yung dalagang Pilipina. Mas type ko po yung gano'n. Mainhin. Ah, Thank you and congrats. thank you po. Okay. So mas type ni Robin ang mahinhin kesa sa assertive na okay. Okay, ladies, take notes. Okay, next up from Jayco TV, our TikTok content creator, Jayco Manangan. Hi, hello. Hello, Rabi, congratulations. My first question for you, ano ang reaction mo na ang laki ng impact mo sa mga young audiences? And may pressure ba na maging successful din ito katulad ng last series mo? Hanggang ngayon po, nagugulat pa din ako na sobrang ganda po ng pagtanggap nila dun sa show namin. And sobrang pasasalamat ko din po sa kanila sa pag-support na nila sa akin. And syempre po, medyo kinakabahan po ako kasi ang laki nga po ng mutya. Tapos ito po yung susunod. Tapos ang laki po na itong role na ito para sa akin. Kaya sobrang thankful din po ako na dito sa akin. Pero yung pressure po siguro nandyan pa din. Kaya kailangan ko pong mas galingan dito at mas mabigay po yung acting ko dito. Yan po. My second question naman, ano ang mapapangako mo sa mga fans na susundan ka pa rin dito sa series? Papangako ko po sa kanila na bibigyan po namin sila ng quality na series. Yan po. Promise yan. Congratulations, we're looking forward to Salamat it. po. Okay, thank you. Next, pakinggan naman natin ang mga katanungan ni Erwin Ogawa from Anong Ganap. Hi guys! Congrats sa new series. Kay Miss Arisa and Indirect, since 2012 pa po itong Wattpad na to, ano yung mga changes para sumok sa 2025? Kung meron man. May ginawa bang changes para mas sumak sa 2025 or as is na to?
May mga changes po na iba para mas fitting siya for 2025. But I don't think, baka po mas spoil eh. Asawa mo na. Basta meron, no? Meron po. Meron naman. Para lang mas relatable, Yeah. especially sa mga Gen Z ngayon, kailangan maging mas relatable siya. So may konti lang kaming in-adjust, pero faithful pa rin naman sa Wattpad. And kay Rabi, anong preparations yung ginawa mo dito? Para sa Drake? Ayun po, binalik ko po sa black hair agad, di ba? Yes, After ng putya. Tapos, ang dami po namin workshops. Na kahit medyo busy po. Talaga nag-workshop po ako. And nasabay ko pa po siya dun sa concert natin. Yes, Sa taping. Ayun po, at sobrang bago po kasi sa akin itong character na to. So, mas pinasa ko po yung story. Mas inaral ko po na maayos si Drake Cal. And madami rin mong killing scenes, no? Just like Mucha. Yes po, abangan niyo po. Yes. Sobrang ganda po yung story. Okay, congrats in advance. Salamat po. See you around. Thank you. Okay, up next from Marites University at Hataw, Abed Nabus. Yes, hello, good afternoon po. Congratulations. Kay Robin ulit, doon pa rin ako sa seducing thing na yan, ano. Kanina tinanong ka kasi, mayroon na bang insidente sa buhay mo na ikaw naman yung nang-seduce? At kung meron kang gustong i-seduce sa mga nakakatrabaho mo, sino kaya yun at bakit? Wala po siguro akong sineduce. And wala muna po siguro akong isiseduce kasi kailangan ko mag-focus muna dito sa serye na to para mabigyan ko siya. Yeah. Makamaka lang talaga, hindi na kailangan i-seduce. Hindi naman po. Pero was there ever a time na ikaw naman ay na-seduce na? Hindi pa po. Hindi pa po. Okay. Direct, ano po yung mga challenges na na-encuentro being a noted and a best director sa film? Ano po yung mga bago? And since nakatrabaho niyo na po pala si Rami nung bata pa siya, ano po yung nakita niyong improvement o development sa kanya ngayong young actor na siya? Lead actor. Iba eh, kasi one day lang kasi yung shoot niya sa akin before, sa Instant Daddy. Pero ito kasi parang mas may character na siya. Pag ang artista kasi nakikita mo, ano pa lang, presensya pa lang niya, nakikita, may aura na siya. Alam mong kung aktor siya or kung artista siya na parang celebrity lang. Magkaiba kasi yun eh. May mga artista talaga na masasabi mong aktor. So I think si Robin is one of those actors na masasabi kong aktor. Unang tingin ko pa lang, mararamdaman mo na siya sa aura ng artista. Nahirapan ka ba sa kanya sa ano? Hindi. Reaction, Robin. Kinikilig naman ako dyan. Hindi ako nahirapan sa kanya kasi ang dali niyang, una sa lahat, inaaral niya yung character niya. So doon pa lang, hindi na ako nahihirapan siyang paartihin kasi alam niya na yung character niya. So ako, minus, plus, konti, ganun lang, tono lang. Pero as a whole, kilala niya si Drake Palma. So malaking tulong siya Drake Palma. Okay. Robin, last question. Nabasa mo na ba yung novel ni Meet Mama? Yes po. And nung binabasa mo, nung ginagawa mo yung character na Drake, anong feeling, anong reaction, anong pagkakaiba? Sobra pong daming nakakagulat na scenes na gagawin ko. Kaya, nire-ready ko na po yung sarili ko na gagawin ko po yung mga yan. And super excited na po ako dahil nagtitaping na po kami ngayon. Yeah. Okay. Thank you and congratulations. Thank you po. Good luck po. Thank you so much, and I believe the next one is our last na magtatanong. We have our TikTok content creator, Ana Rina Amistoso. Hello, good afternoon po. Good afternoon po sa lahat. For Robin, nagkaroon ka ng mga fans, yung nga yung J-Ree, di ba? Eh, natatakot ka bang magselo sila ngayon sa bagong mong kalog? Feeling ko naman po hindi sila magsiselos kasi hindi naman po kalawin makakasama. Excited po ako na makilala niyo po yung bago kong makakasama dito sa ating bagong serye. Kasi po ako, gusto ko po, wala po kalaw team talaga. Gusto ko pong mapakita sa tao na kaya ko pong umarte ng walang kalaw team. And gusto ko po na, sana po, na
patuloy po nila akong suportahan kahit na iba po yung team natin dito. Yun. Nice answer. Second question is, how is your working relationship with your leading lady? Kahit hindi pa namin siya formally na nakikilala. Yes. Abangan ko na po sa lahat. Abangan niyo ko po kung sino siya. And si Alice Perez po, sobrang buti babae. And aral na aral po niya talaga kung paano niya i-portray yung character niya. And sobrang bait niya. Sobrang bait. Magkasundo po talaga kami. That's nice. We're looking forward to meeting her. Thank you. Salamat po. Alright, maraming salamat po. May iba pa tayong dates na gusto i-promote? Robin, yung pag-usapan natin kanina. It will air on? June 15 po. Oo, at saka prior to that, meron tayong proper MediaCon, di ba? Yes po, abangan niyo po yung media call natin. Doon po i-reveal yung iba pang mga cast dito. Good job. Alright, maraming salamat po. That concludes, hindi, sorry. Meron pa daw. May pahabol? Okay. Additional from Drums World. Okay. So yun, hi Robin. So yun, I'm here. So yun, kumbaga dito sa ano yung pinaka-challenge, naging challenge mo? Kasi yung Mutya is kind of not really mabata, but teenager, ganyan. Pero looking into this title, medyo nakikita ko siya as parang more mature, di ba? So ano yung pinaka naging challenge mo here sa bagong role?